Ate kuya, anong gagawin ko? Magandang araw po. Ako po si Marinela, 27 taong gulang, nagtatrabaho bilang isang call center agent dito sa Lungsod, Quezon. Simple lang naman po ang pangarap ko, makahanap ng taong mamahalin ako at bubuo kami ng masayang pamilya. Pero sa hindi ko maintindihang dahilan, heto ako ngayon, sugatan, luhaan, at hindi alam kung paano babangon. 3 taon po kami ni Norman. Nakilala ko siya sa isang outreach activity ng kumpanya namin. Masayahin siya, palabiro, at matalino, yung tipo ng lalaking mapapaisip ka. Saan ka ba galing noon at ngayon ka lang dumating? Sa simula, maayos naman lahat. Kahit magkaiba kami ng shift, sinisikap naming maglaan ng oras sa isa't isa. Pati pangarap naming dalawa, sabay naming binuo. Bahay sa probinsya, maliit na negosyo, at isang simpleng kasal sa tabing dagat. Pero unti-unti pong nagbago ang lahat. Nagsimula siya sa mga maliliit na kasinungalingan. Sasabihin niyang may overtime pero makikita ko sa IG na nasa inuman. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi na siya umuwi. Tinawagan ko siya, walang sagot. Kinaumagahan, isang mensahe lang ang natanggap ko. Pasensya na Marinela, hindi ko na kayang ituloy ito. Hindi ikaw ang problema, ako. Ate kuya, parang gumuho ang mundo ko. Ang lalaking sinandalan ko, iniwan ako sa gitna ng lahat ng plano. Walang paliwanag, walang pagkakataong magtanong. Ilang gabi akong umiiyak, nagtataka kung saan ako nagkulang. Minahal ko siya ng buo, bakit ako ang iniwan? Ngayon, hirap na akong magtiwala. Parang ang hirap ng maniwala na may taong kayang panindigan ang salitang panghabambuhay. Iniisip ko kung ako ba ang may mali, kung masyado ba akong naging kampante, o masyado lang akong umasa sa pangakong hindi naman pala totoo. Kaya ate, kuya, humihingi ako ng payo. Paano ko ito malalampasan? Paano ba muling magtitiwala kapag ang puso mo'y basag-basag na? Lubos na gumagalang, Marinela. Mahal naming Marinela, una sa lahat, maraming salamat sa pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi madali ang ibuhos ang sakit ng puso, lalo na sa publiko, kaya saludo kami sa tapang mong harapin ang sakit at hanapin ang liwanag kahit tila nasa pinakamadilim kang bahagi ngayon. Marinela, totoo ang sakit ng bigong pag-ibig, lalo na kapag ang iniwan ay hindi lang relasyon, kundi ang mga pangarap, plano, at tiwalang buo mong ibinigay. Natural lang na tanungin mo kung saan ka nagkulang, pero nais naming sabihin sa iyo ito ng buong linaw. Ang pagkukulang ay hindi palaging nasa naiwan. Minsan may mga tao lang talagang hindi handa panindigan ang pagmamahal na hiniling nila. At hindi mo kontrolado kung kailan sila lalayo o magbabago. Pero ang kaya mong kontrolin ay kung paano ka babangon mula rito. Marinela, hayaan mong maramdaman mo ang sakit. Umiiyak ka kung kinakailangan. Hindi ito kahinaan. Isa itong hakbang patungo sa paggaling, pero huwag mong hayaang ang sugat ng kahapon ang magdikta ng halaga mo ngayon. Ikaw ay isang babae na marunong magmahal, magpatawad at mangarap. Ang puso mong nasaktan ay patunay lang kung gaano kakagalang-galang magmahal. At tandaan mo, ang pagkasira ng isang pangarap ay hindi ang katapusan ng lahat. Bigyan mo ng oras ang sarili mong maghilom, huwag mong madaliin. Ang pagbangon ay hindi paligsahan. Huwag mong ikulong ang puso mo sa pait. Hindi lahat ay gaya ni Norman. May mga taong marunong umako ng responsibilidad, magmahal ng totoo, at hindi lalayo kapag mahirap na. Ituon mo muna ang panahon sa sarili mo. Bumalik sa mga hilig mong nakaligtaan. Maglakbay, kumain ng paborito mong pagkain, magpahinga mula sa mundo. Patawarin mo siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat kang mapalaya. At higit sa lahat, Marinela, maniwala kang may darating na taong hindi ka iiwan, hindi ka iiwasan, at mamahalin ka sa paraang hindi ka na kailanman magtatanong kung sapat ka ba. Nandito lang kami, nakikinig, kasama ka sa bawat paghilom, handang magbigay payo ang inyong lingkod, Ate Kuya.